ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hula Iskaban sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Hoy, boy. Anong ginagawa mo rito? Pinapunta ko rito ni Administrator Asyong. Bakit kanya pinapunta rito? Ha? Sabi kasi sa akin, ako na raw ang treasurer sa barangay ngayon. Ano? Ay, nako. Nagkakamali ka, boy. Ha? Hindi treasurero ang posisyon ko? Kung ganun ako ang sekretaryo, ayos, parehas lang ang honorarium na matatanggap. Ay, nako. Mabuti pa umalis ka na, boy. Bakit naman ako alis, Vice? I-appoint ako ni Kapitan Adong bilang treasurero o sekretaryo. Hindi. Meron ng sekretary at treasurera. Aba, sino Vice Mayor? Sino? Ako, Boy Sibuyas. Aling Punyang, ikaw? Oo, ako ang bagong tresurera ng barangay at si Bibang ang sekretary. Ang ibig sabihin niyan, hindi si Kapitan Adong ang pipili ng magiging tresurera at sekretarya? Oo, kaya umalis ka na dahil mag-uumpisa na akong mag-uopisina. Sige na, alis! Ha? Sige, aalis na ako. Hindi pwede ito. Kailangan ako ang magiging tresurero. Hindi ang Aling Punyang na yan. At si Bunjing ang magiging sekretaryo. Tama. Pupunta ako kay Georgia. Sasabihin ko na si Aling Punyang ang ginawa nilang tresurera. Ano ka mo, Boy Sibuyas? Si Aling Punyang ang inilagay nilang tresurira? Oo, Georgia. Kaya gamon mo ng paraan para ako ang gawin nilang tresurero. Ay, naku, hayaan mo, boy. Bakit ka pa magpapakahirap? Mayaman na tayo. May pera na tayo, Boy Sibuyas. Pero gusto kong maging tresurero. Matagal ko na kasing pangarap yan. Ay, hayaan mo na yan, boy. Bakit ka pa magpapakahirap dyan? Hayaan mo na sila. Ang mabuti pa, magpapatayo tayo ng isa pang branch. Ano? Isa pang branch? Sinong manghuhula? Ay, sino pa? Ay, di ikaw? Ako ang manghuhula? Anong alam ko dyan? Wala akong alam sa ganyang trabaho. Madali lang, Boy Sibuyas. Ang mabuti pa, makinig ka, tuturuan kita ng diskarte. Makinig kang mabuti, boy. Ganito lang ang gagawin mo para makakamal tayo ng mas malaki pang pira. Hoy, Bunjing! Bakit hindi ka naglinis dito sa pwesto ko, ha? Malapit nang dumating ang mga magpapaula sa akin. Kasi, Georgia, nagugutom ako kaya kumain muna ako. Puro ka pagkain ang inatupag mo. Pero ang trabaho, hindi mo siniseryoso. Ha? Siniseryoso ko naman, Georgia. Aba, sasagot-sagot pa itong animal na ito. Kailangan na sumagot ako sa'yo para alam mo naman. Ay, tama na! Ah? Ay, kung sinasagot-sagot ako, ha? Kung ano ang ipinapagawa ko, yun ang sundin mo. Naintindihan mo, ha? Aba, napakabastos nito, bakit hindi ka sumagot, ha? Kasi sabi mo lang kasi na hindi kita sasagutin Kung hindi naman ako sasagot, nagagali ka. Ay, piluso po itong animal na ito. Baka gusto mong tanggalin kita sa janitor dito. Ha?
Pero wala naman akong kasalanan, kaya... Ay, talagang ang tigas ng ulo mo, ano? Sinasagot-sagot mo ako ngayon, ha? Hoy! Ito ang tandaan mo, ha? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para baguhin mo yung ayaw kong ginagawa mo. Ano ba mga ginagawa kong ayaw mo, Georgia? Aba, sinagot mo na naman ako. Bastos ka talaga. Hindi ka marunong umintindi ng simpleng salita. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Sabi mo, ayaw mong sagutin kita. Tapos ngayon... Ay, tama na! Basta ayaw kong sagutin mo ako. Dahil kung ako'y napuno sa'yo, tatanggalin kita bilang janitor dito. Naintindihan mo? Georgia? Pare, natupad na ang pangarap mong maging kapitan. Matutupad na yon. Ikaw na ang kapitan pagkatapos ng halalang pambarangay. Oo, pare. Kailangang magpakitang gilas ako sa mga kabarangay natin. Ano kaya ang unang gagawin ko para purihin nila ako, pare? Pare, ipakita mong nanaiba ka. Oo, pare. Talagang yan ang gagawin ko. Sasamantalahin ko na ito. Hindi ko na papupurmahin ang kalong na yon. Kailangang makapag-session tayo bukas para mapag-usapan kung paano mapapaunlad ang barangay natin. Sige, magpagawa ka ng sulat para sa mga kagawad. Sige, tatawagan ko ang sekretarya natin. Sino ba nga sekretarya natin ngayon na pare? Walang iba si Karen, pare. Si Karen ang sekretarya Oo. na ni Prami Domingo? Ay, buti naman at pumayag Oo, siya, pare. pare. Kinausap ko siya dahil nag-resign na sa trabaho niya. Ay pumayag naman kaagad. Nang sinabi kong kukuling ko siyang barangay sekretary. Sandali lang pare, tatawagin ko ha. Karen! Ay, ano po yun, Kap? Wow! Wow. Ah. Ang siksi talaga ni Karen. Baka na bagat ang alindog mo sa kasuotan mo, Karen. Oy, pare Adong. Ah. Huwag mong masyadong titigan ng dibdib ni Kuwag, Karen. Ano pa ba? Oo, pare. Ang ganda-ganda talaga. Umiinit ang aking tapaludo, pare. Karen, gumawa ka ng sulat para sa mga kagawad ha. Sabihin mo na may special session kami bukas. Sige po, Kap. Sandali lang po. Pare, ang ganda talaga ni Karen. Perfect na perfect ang katawan. Huwag na huwag mong pakikialaman si Karen. Akin lang siya, pare. Maghanap ka lang ng iba. Sinong iba, pare? Kung gusto mo, yung bagong tresurero natin, ang ligawan mo. Ano? Si Punyan? Oo. Nako, ayaw ko ang bakukang na yon. Saksakan ng pangit at matanda na, pare. Gusto ko yung ganun kay Karen, pare. Pare. Ito yung tatandaan mo, ha? Pakialaman mo lang lahat, ng babae dito sa barangay natin. Huwag lang si Karen. Dahil maghahalo ang balat sa tinalupan. Tandaan mo yan. Ano? Si Karen ang kinuhang bagong sekretary ng barangay? Oo, Veronica. Kinausap daw siya ni Kagawad Asyong. Pumayag naman daw kaagad. Sana sinaway mo siya. Dahil bastos ang kagawad asyong na yun eh. Baka may balak siyang masama na sa kanya. Yun nga ang sinabi ko sa kanya. Pero ayaw niya akong pakinggan eh. Kailangan daw niya ang trabaho
dahil nag-resign siya sa trabaho niya. Ganun ba? Pero kailangan masabihan natin siya na mag-ingat. Hindi pa siya lubusang kilalan sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Walang problema kay Kagawad Adong, pero si Kagawad Asyong hindi mapagkakatiwalaan dahil maraming beses ko na siyang nahuli na nangbubuso tuwing nagsisiar ako. Ano? Binubusuhan ka rin? Naku, Pining! Pareho lang pala tayong nabubusuhan niya. Ako rin eh. Alam mo, maraming beses ko na rin siyang nahuling ng buboso. May pagkamanyakis talaga ang Kagawad Asyong na yon, kaya mahirap pagkatiwalaan. Sinabi mo pa. Kaya kausapin natin si Karen na mag-ingat siya. Eh mamaya, gasain siya. Sandali. At tatawagan ko siya. Baka naka-online na. Ah, naku, hindi pa naka-online. Ang mabuti pa, magme-message na lang ako para mabasa niya. Alay, hindi nakalaki yan. Pumasok ka na. Magandang umaga sa iyo, Mayor. Alay, ikaw pala, Vice Mayor. Payali ka. Maupo ka kasi may ikikwento ako sa'yo. Magkwentuhan tayo. Salamat, Mayor. Alay, tamang-tamang dating mo. Tatawagan sana kita dahil may iririgalo ko sa iyo. Ha? Regalo? Anong regalo, Mayor? Pray ito, isang kwintas na ibininta sa akin ng isang manghuhula rin. Panguntra daw ito sa mga negatibong hula. Ito, sa'yo na ito. Pero may nabili na akong kuntas, Mayor. 2 milyon ang halaga. Alay naka, naloko na. Na-scam ka, Vice Mayor. Ano? Ay, hindi! Hindi! Georgia! Ay, naku, boy! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Naku, Georgia, delikado. Huh? Huwag ka nang pupunta dun sa pwesto mo. Ay, bakit? Marami pa naman akong katransaksyon sa araw na ito. Galing ako sa tindahan nila Darwina at narinig ko ang usapan ng mga kasama mong paparazzi doon. Anong pinag-usapan nila, boy? Ano? Sabi nila, may inutusan daw si Mayor na magbabantay doon at hihintayin nilang pagdating mo dahil iimbitahan ka daw para makausap sa opisina ni Mayor. Ay, naku, ano ngayon kung imbitan niya ako? Baka bibigyan ako ng bonus dahil maganda ang hula ko sa kanya. Anong bibigyan ka ng bonus? Iimbestigahan ka kung totoo raw na pinsan mo si Roddy Baldwin. Ano? Ay, totoo kaya yung sinabi nila? Palagay ko, totoo, Georgia. Kaya, mabuti pa, lumayo ka muna dito. Pumunta ka sa mga kamag-anak mo doon sa Dagupan, sa Tacloban o sa Naga. Umalis ka na sa lalong madaling panahon. Ay, naku, yung pira, nasaan yung pira? Ako nang bahala sa pera. Dadalhin ko na doon. Sige na, umalis ka na ngayon din. Baka mahuli ka. Mabibilanggo ka at baka madamay pa ako. O, Pining! Bakit? Anong balita? Naku, galing ako sa palengke
At narinig ko ang usap-usapan doon. Ha? Anong usap-usapan yan, Pining? Ang hindi matutuloy ang Synchronized Barangay and SK election nitong October 2025? Hindi, friend. Kundi tungkol ito sa nagpakilalang pinsan ni Rudy Baldwin na si Rufa Baldwin. Ha? Yung manghuhula sa bayan? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ako, sarado na yung pwesto niya at may mga pulis na nagbabantay. Inaabangan yata ang pagdating niya. Ha? Bakit siya inaabangan? Ayon sa narinig kong usap-usapan nila, gustong magkausap ni Mayor dahil marami raw ang taong nagdududa sa mga hula niya. Lahat daw ay hindi totoo. Ano? Hindi totoo? Yung hula niya sa atin, hindi rin kaya totoo yun? Malamang na hindi rin totoo yun. Naku, kung ganun, na-scam tayo ng taong yun, Pining. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Malamang ganun na nga. Kaya halika, puntahan natin si Kapitan at ibalita natin sa kanya ang nangyari. O sige, Pining, halika. Puntahan natin si Kapitan. Georgia, saan tayo pupunta ngayon? Ay nako, sa Naga na lang. Maghanap tayo ng kamag-anak kung pansamantalang titira natin. At susunod na doon si Boy Sibuyas. Ganun ba? Hindi na kaya tayo matutundon doon sa pupuntahan natin? Ay, hindi na. Malayo na yon. Di bali, hintayin na lang natin doon si Boy. Siya raw ang magdadala ng pera natin doon na papartihin na natin doon. Alam mo, Georgia, wala akong tiwala kay Boy Sibuyas. Ha? Hindi yun. Baka suluhin na niya yung pera. Baka hindi na siya susunod doon. Ibang lugar ang pupunta. Baka maghintay lang tayo sa wala. Nako, hindi niya pwedeng gawin yan. Kung di, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ha? Bakit tumigil dito ang bus na ito, Georgia? Ha? Baka iihi ang driver. May checkpoint po. Bumaba muna tayo lahat para sa inspection, ha? Baba. Ay, Bunji. Sige, bababa kayo lahat. Bababa. Checkpoint at may mga pulis. Delikado ito. Anong gagawin natin, Georgia? Baka tayo ang hinahanap ng mga yan. Ay, naku, malamang tayo na nga. Kaya halika. Dito tayo dadaan sa titanan ng bus. At tatakas tayo, bilisan mo. Oo, sige, tatakas tayo. Ngayon, ang Sige. gagawin natin, tatalon tayo, Tatabi Bunji. tayo. Talon. Tabi. Talon. Oh! Ano kaya ang mangyayari kina Georgia at Bonjing? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hula Scammer sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan
Garyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!